Yes. Hello. Yes, good evening. Good evening. Yay! Good evening, Mark. Good evening, Mark. Good evening, Neil. Good evening, Mayan. Ayan. Good evening, Em. Good evening, Me. Ayan, Yes, dito na magandang naman. gabi, and Neil. Nandito na naman tayo sa isa na namang episode Ano, ng M&M M&M, chika na. Chika Nights. Ayan. Kukuha din natin yan soon. Oo. yes. Oo. Kailangan yan. Importante yan. Oh, Okay. Kumusta? Kumusta ka, Yetch? Kumusta ang eto, inyong tawag dyan? Life everlasting. welcome kanina. Siyempre, since may work nga, no. Loaded. Loaded kami kanina. Pero Mm-mm. nakapagpahinga naman ako after mga 5:30. Konti. Oh. How was your So, week? How was your week? ako, a week full of exercise kasi I'm trying to, slim, parang slim my weight down. Wow. Pa-sexy. Oo, but dagdag alindog program daw. Kasi wala naman daw nawala. Kaya hindi kailangan ibalik. Pwede. Ikaw, me, anong nangyari sa'yo over the weekend? Ako, I think the highlight of my week is kasi birthday ng jowa ko, no? So, we celebrated that, yeah. And then, first time also, kung last week ay nag-ride kami within Metro Manila, mas malayong yung ride namin. Nag-motorcycle ride kami going to Tagaytay, to and fro Tagaytay. So, that was fun, yet very tiring, just to celebrate his birthday. Yun. So, yun pinaka-highlight ko. Bukod sa the usual na very extensive work over there. Okay. Ako Ikaw, kamusta ka? naman, okay, go. Ikaw pala. Sorry. Ano sa'yo mo? Ano sa'yo mo? Ikaw daw, Hindi, kamusta ikaw, ka daw? Ako na ako. Hindi, ako naman, birthday ng kapatid ko last week. So, kapatid ko gusto na naman mag-samgyup. So, nag-samgyupsal kami uli, di ba? Di ba kaka-birthday ko na nag-samgyup kami? Nag-samgyupsal kami uli. And kasi yung kapatid ko, nag-keto diet siya. So, parang sabi niya, perfect kasi yung samgyupsal na ang tawag mo dyan, na for keto. Kasi di ba parang pork lang yung, parang meat, ganyan. So, yun. So, kaya gusto niya talagang mag-samgyup. So, nag-samgyup kami. Tapos, this week, medyo busy din kasi, di ba meron kaming parang Christmas na event, yung Carols from Home. Yan yung singing contest ng Mabuhay Entertainment, which is plugging. So, yun. So, ginagawa namin yung production kasi sa December 12 na yun. So, medyo busy din. Ayan. Pinapost So, mo na rin ba yung Gcash mo sa Tapos mga ano? narating ka online. Uso yun sa Facebook ngayon eh. Oo, no, Nakapost meron yung na Gcash, naraling tapos online. yung lyrics ng song sa baba, nakangaraling daw online. Ito naman, ang Mabuhay Entertainment ang mamimigay ng papremyo. Oh, di ba? So, contest siya. Parang singing contest din siya. So, push na rin. So, that's what I'm busy with, like, these days. Ayan. So, two weekends yan. So, yun ang magiging, ang tama dyan, yun ang magiging tema ng aking buhay in the next 2 weeks. Yun. Ayan, may nakikita ako nagko-comment. Hello, Oh. Ira. Si Ira Hello. Calves. Yes. Thank you for watching. Evening. Kayain mo na yung mga friends mo. Watch din kayo dito. Oo. Hoy, alam mo, hindi tayo nagpakilala. Hindi tayo Oo nagpakilala. Kaya lang nawala si Mayan kasi. O, di ba? Oo. Nawala siya. Okay. So anyway, sige, pagbalik niya, magpakilala siya. Ayan. So, Ayan. sa mga nanonood, kung may mga nanonood tayo dyan, may mga viewers, hi, I am Mark. Ako nga pala yung kaibigang parating nag-ghost ng kaibigan. Ang sakit naman nun. Pati pala sa friendship may ghosting din, no? Oh, ikaw. Ako naman, si Neil G. Ang positive lang yun sa akin. Ang kaibigan na pwede mong takbuhan. Wow. Yes.
Ayan. So, biglang nawala si Mayan. So, carry lang yan. Pero, super ganda ng super ganda ng, ayan na si Mayan. Mayan, magpakilala ka na. Ayun. Ayan. Ayan, Mayan. Nagpakilala na kami. Ikaw naman. Yes, ako nga pala si Mean Zamora, no? At kaibigan mo na kapag may tao kang ginusto, pues, siya ay sayong-sayo. Wow! parang cake. Pag may ginusto, siya ay sayo. Pag yung ginusto, siya ay sayong-sayo. Okay, so, bakit nga ba ganun yung best friend ko do? Oo. Bakit nga ba yan ang yan ang pagpapa-introduce natin? Ano bang topic natin for tonight, guys? Yan! Ang topic natin ay ito. Friendship, quote inon ko ba? A friendship, quote and quote, open and close parenthesis, friendship, open and close parenthesis, never ends. Okay, so friendship never ends. Tonight, malalaman natin kung totoo nga bang friendship never ends. Yes, yan. Oo. So, ito na nga yan. So, ito na nga. Diba? Hindi kasi, ang premise kasi ng natin, ng topic natin tonight is that sa friendship kasi, merong mga rules, diba? Nagsaset tayo ng mga rules sa friendship, diba? Like sa barkadahan, marami yan. And most often than not, yung mga Okay. So medyo naputol din si M, ano? grow or nag-tear apart because of these rules. Ayan. Yeah, naririnig naman. Yes, naririnig. Live na live tayo, guys. Kaya ganyan talaga. True. Yes. Ayan. So, umpisa na natin, ba? So, kung meron kayong mga alam na rules of friendship, pwede nyo i-comment down sa baba. Comment down, yan. Comment down yan. Ano ba yung mga rules of friendship na meron kayo sa inyong mga kaibigan na kapag na-break, parang friendship over. Parang ganon. Or yung parang masakit. Karanasan sila na nasira yung friendship nila dahil sa ganitong bagay. Comment nyo dyan. Tignan natin kung pare-parehas tayo ng karanasan. I know. Okay. Yan. So, nako. So, eto na nga. Ilalabas ko ba yung eto na nga. So, eto na nga. Oo. Sino mag-uumpisa ng kwento? Yeah. Ikaw, Neil. Ako mag-uumpisa ng kwento. Because you have the most stable internet over there. Yes, oo. Oo, correct. So, NMM na po pala yung pangalan namin, guys. Oo, nagbago na kasi puro naman linya. So, NMM. Oo, NMM. Okay. So, to start, ako, I think, sobrang grabe ako magbigay ng trust sa kaibigan. So, yun yung, kumbaga, doon tayo mag-start. Yung trust na to, para siyang converted to love. Di ba? Siyempre, yung friends mo, love mo naman yan, di ba? So, when you felt na you are being betrayed or hinihila ka pababa, masakit yun. Tapos, nagkaroon ka ng proof na may ganun siyang ginagawa sa'yo. Yung may pagtatraidor na nagaganap. Nako, iba yun. So, yan yung mga kumaga FO moments natin. Huwag maghihilahan talaga pababa. Kasi there are tendencies na parang in a friendship, lalo na kung kunyari pare-pares kayo mga achievers. Magbigay tayo ng example. Kunyari, sila sa group ng mga varsities. So, yan, syempre pare-pares na athlete. Syempre, meron ka ding dream na maging MVP, no, some point. So, may mga times na parang in a team, kahit na gano'n ka-solid yung teamwork nyo or yung friendship nyo, meron din talaga na gugustuhin na siya yung mag-shine. So, may tendency yung na talagang hindi, kailangan ako. So, yung inner competitiveness ng isang tao, parang yun yung magpa-prosper. Alam mo yun yung magbo-bloom. Nagkakaroon ng negative tendencies na talagang hihilahin niya pababa yung isa.
Which is ayoko kasi ako I have experienced this type of betrayal in my life. Way back years ago. Years ago sa work, sa dati kong work. There's this friend I have na sobrang close kami, as in talagang lalabas kami together, kakain kami kung saan-saan, magbabonding after work. Kasi parang masasabi mo na friend mo yung workmate mo, di ba, pag lumalabas kayo. So, parang yun, ilang years kaming friends. Tapos, nagulat ako, parang may mga other friends kami within the circle na parang lumalayo sa akin, hindi ako kinakausap. Tapos hindi ko alam bakit. So parang ako, clueless lang ako. Kasi field kami, so lagi ako nasa labas, tapos Monday lang kami nagmi-meet. Tapos every Monday, parang ang cold nung iba. So nung napansin ko na sunod-sunod na ganun, medyo nag-investigate na ako bakit ganun. So may mga totoong tao naman na nagsabi na, ay, itong sinasabi sa'yo ni ganyan. Ganito, sinisiraan ka ni ganyan, ganyan, ganyan. Siyempre parang ako, hearsay lang yan for me, diba? Pero nakakita ko ng proof kasi may screenshot ng chat na ganun yung sinasabi talaga. Tapos, pati yung trabaho ko maapektuhan na kasi inaagawan niya ako ng leads, kumbaga kasi sa sales nga tayo, diba? So, parang nainis ako. Parang sabi ko, ang dami ng aspect ng buhay ko na apektuhan mo. Sige nga, confront kita. So kinonfront ko. Kasi parang sabi ko, I have trusted you, never in my life na siniraan kita. Wala akong sinabing anything negative sa'yo. Wala, sobrang bait ko lang. Tapos napaka-clueless kung nasa labas. Tapos may ganito na pala nangyayari. So, yun, hindi ko na siya friend ngayon. Yun yung end point. Kasi talagang napaka-choleric lang nun. Hindi ko na siya friend ngayon. At feeling ko, parang sa sobrang pagtitiwala ko sa isang tao, pag na-exhaust niya lahat ng trust ko for that person, parang wala nang way to replenish it. Kasi, ubos na eh. May certain threshold lang ako, I think, na hanggang dito lang ako magpapaabuso. Kasi diba, imagine the moment na narinig ko yon, parang hindi pa ako nagawa ng action. Pero the moment na nakakita na ako ng solid proof, ay, tapos ka sa akin. Ayun. So, ayoko talaga ng... Pero ano kayo, pero close kayo noon. Close kayo ng friend na yun. Close kami noon. Oo, sobrang close kami noon. Oo. Kasi talagang, alam mo yun, pwede naman maging competitive. For me, ito yung belief ko. Pwede kang maging competitive. Kasi normal naman sa tao yun eh. Siyempre, meron kang need for recognition, meron kang need for acceptance and validation from others or from yourself. Or to prove to yourself na magaling ka. Pero, hindi mo kailangan parang hilahin yung iba pababa para lang maging maganda yung image mo sa iba, di ba? So, parang compete with yourself, not with others. Or if you compete with others, gawin mong healthy competition, huwag ka manihila. Ginawa niya sana. Kaya kahit gaano ka kabait, I think mauubos din yung kabaitan mo pag ganun yung ginawa. Tsaka ako feeling ko kung sa friendship yun, like, bakit kayo maghihilahan pa? I mean, bakit kayo di ba? Maghipag-compete with each other. Dapat nga kino-compliment niyo yung isa't isa kasi magkakaibigan kayo. So even pa na magkaka-work kayo, dapat healthy yung competition. Like, I remember kasi ako sales din ako, di ba? So, lahat ng mga kasama ko, usually sa team, di ba? So, ganun talaga. Hindi talaga pwede na ikaw parating bida. Paminsan, nasa baba, ganyan. So, feeling ko parang grabe naman kung gano'n na nangyari, 'di ba? And siguro tama yung sasabi ni Mayan kanina na parang may unspoken rule na oo, magkakaibigan tayo dito or mag-workmates tayo. Dapat tayo, parang may integration tayo, hindi yung gano'n, walang hilahan pababa. Kasi nakakaano na nga yun, nakakasad. It's sad lang kasi dahil sa ganun, nasira yung friendship. Totoo, ang sad. Mm-hmm. Ikaw, naka-experience ka na ba ng ganito? Ako, I cannot recall any instance na meron akong yung super na hinila ako pababa na parang to the point na siniraan ako. Siguro, the nearest thing to that would be, I have this friend na sabay kami nag-work. We started work together, ganyan. So, pareho kami ng level of
level, kumbaga position level, ganyan. Magka-age kami, so parang at the same stage of our lives, ganyan. And then as years went by, sabay kami nagpo-progress, ganyan. And then he stopped growing. Tapos nagprogress with my career. So parang siya kasi chose to just chill, parang tinamad or whatever. Hindi pa tinamad, pero parang nawala ng drive to succeed in life. Pero ako kasi I went on a different path. Na gusto ko talaga is may ma-achieve ako, tumaas yung progress ko sa career ko. At so I came to a point na yun, I reach for a certain level at my career, ganyan. Tapos siya was naging stagnant dun sa career niya. So hindi man niya ako siniraan sa iba, but I strongly felt na ginagawa niyang reason parati ng pag-aaway namin is yung career ko, na parang kunyari parang every time na hindi ako makapunta sa mga lakad namin kasi nga busy ako with work, I need to focus on certain things. Sabi ko sa kanya, let's reschedule na lang kasi I'm really swamped right now. Nagagalit siya na parang yabang-yabang mo na porket nasa ganito ka ng posisyon, gumaganon siya, which is hindi man niya ako hinihila, pero I felt na parang he was not happy for me, and parang sa kanya is your success is naiinis ako sa success. Yung parang gano'n. So hindi man siya nanghila, pero gano'n din yung feels niya na parang can't you just be happy for me na I'm already at this point? Alam mong gusto ko to. And if you haven't reached this point, is, diba, hindi ko naman fault. So, bakit ka nagagalit sa akin, diba? So, I think yun. So, I think, rin siya yung ganong reasoning is nakadepend sa personality talaga ng tao. Na if that person kasi is may insecurities, ganyan, so, minsan nakakalimutan niya na friends kayo kasi ang nagiging una niyang mentality is yung sarili niya, na yung selfish na thinking niya na ay ako kasi hindi ko pa yan nagagawa, ako kasi wala ako noon, ako kasi hindi ko pa yan nakukuha. So instead of acknowledging na friends kayo and just be happy for you, nangingibabaw sa kanya yung insecurities niya. So yun. Oo. So may comment tayo dito. Sabi ni RJ, baka siguro din some people use the term friend a bit loosely. I think sa akin may distinction yung barkada you like hanging out with versus a friend na medyo well-tested na yung pinagsamahan ninyo. Actually, I agree, no? Kasi I consider someone as friend, pag madalas ko nga makasama, and ako siguro ang pinaka na feel na experience ko regarding this rule na walang hilahan pababa is yung pag may sinasabi ako tapos binabara ako, 'di ba? So parang for me parang bakit mo ako binabara? I mean, hindi naman wala naman ako sinasabing whatever na na masama, pero it's always na binabara ka. So nakakaurat 'yun. Yung nakakainis, no? So instead na mag-create ako ng conflict, iiwas na lang ako. So at the end, parang ayaw na kitang kausap. Ayaw ko na lang siya kausap. Kasi hindi nakakaganda yung ginagawa niya kapag binabara niya ako. Yun. Dati nga 'di ba ako I'm an extrovert. Parang ako I cannot really parang segment. Dati yung friend, acquaintance, workmate, parang lahat friend. So ayun lang, pag dumaan ka sa mga ganong experiences na madami kayong pinagdaanan, malalaman mo na kung sino-sino na lang yung may category ka na of friends and category of acquaintances. Correct. Okay. Yan. So rule number 1 is walang hilahan pababa. Okay. Second rule. Okay. Tapos mamaya pag-usapan natin yung mga iba pang mga rules ako muna, siguro for me, yung rule na kahit hindi magparamdam, ituring mo pa rin siyang kaibigan. 'Di ba? So, kasi sa friendship, hindi mo naman maiiwasan na magkakawatak-watak kayo lahat. Alam mo 'yun, yung
like ako, ang pinaka-early experience ko of a person na nahiwalay sa akin is, parang best friend ko siya nung grade school. Siya ang nagturo sa akin mag-drawing actually. So, kung nasan ka man ngayon, Jansen, meron siya pangalan. Nasan ka man ngayon. Ayun. Anyway, so, lumipat kasi sila ng tirahan. So, parang after that, I mean, I consider him as one of my closest friends kasi sabay-sabay kami nag-drawing, yung mga ganyan. So anyway, so yung growth namin nung grade school, magkakasabay kami, pagkatabi pa kami sa school, anyway. So tapos, bigla na lang nawala. So, yung time na yun, hindi ko pa na-realize na kailangan ko magparamdam sa kanya kasi bata pa kami noon. Pero as time went on, I feel na kapag kaibigan kita, kaibigan kita forever, parang ganyan. So, it's either ako magparamdam sa'yo or ikaw magparamdam sa akin. Alam mo yun? Kasi magkaibigan tayo. And wag mong isipin na dahil hindi ako nakapagparamdam, is galit ako sa'yo, may galit ako sa'yo, or hindi na tayo magkaibigan. Yung mga ganon. So, for me, as much as I try my very best to be friends with everybody kasi 'di ba resident Bezi ng bayan, to be friends with everybody. So simple lang yung gano'n. Ako parang I assure people na kahit na hindi niyo ako nakikita, I'm still your friend. So, parang ako din, meron akong, at the back of my mind, sana ikaw ganun din. Kasi, for example, tayong tatlo, ang tagal din natin hindi nakikita, like almost a year na. Pero, nagbago ba yung friendship natin? I don't think na meron, siguro, to an extent, pero, feeling ko, magkakaibigan pa rin tayo. Diba? Wala namang masyadong, malaking bagay na Kasi, at the end of the day, kapag hindi ka na nagparamdam sa isang tao, feeling ko mawawala na talaga yung relationship niyo. Yun. Kasi, naisip ko rin marami rin ako mga friends na parang, nasa na sila ngayon? Yung isang buong barkada namin na sobrang dami namin. Tapos parang, nasa na sila? Hindi ko na mahagilap. Sa Facebook, nila-like mo na lang yung posts nila. Tapos, meron kayong Facebook Messenger group, nag-chat-chat kayo doon from time to time, ganyan. Yun, parang magkakaibigan pa ba kami? Yun. Anong thoughts nyo doon? What are your thoughts? Ako kasi for me, paano ba? Yung mga class, solid kami mga college friends ko, kasi kami yung closest kasi block kami. So, simula first year hanggang fourth year, hindi kami naghihiwalay. Hindi kami nakikita-kita madalas. Lalo ngayon, nagtatrabaho kaming lahat. Yung iba, pamilyado na. Pero, we make it a point na pag nakita-kita kami, grabe yung catch up. Tapos, alam mo yun, parang nagre-reminisce na lang kami. Tapos, magtatawanan kami kasi lahat kami nagtatabaan. Ganun. So ano siya? For me, yung physical presence lang talaga yung nawawala. Pero yung quality of friendship na meron kayo, I think, basta constant naman yung communication kahit online. Medyo updated pa rin naman kami sa isa't isa. So, I think, okay pa kami. Okay ako sa ganung setup din. Basta na nga, ganun, na yung, alam mo yun, kahit na hindi kayo nakikita-kita, nandun pa rin yung friendship. Pero, may mga iba talaga na parang wala na. Parang nawala yung spark. Sa intensity ng friendship nyo. I mean, like, meron naman tayo mga friends na parang hanggang dito lang. Meron naman tayong friends na ganun talaga yung level ng friendship natin. Sa bagay. Yun yung kahit di kayo magkita ng years, para pa nagkita kayo, parang wala lang, walang gap na nangyari. Yun. Ikaw, May. Ako kasi parang feeling ko, it's so hard to maintain one relationship. So, let alone 150, 100 relationships with friends, no? So, parang, hindi naman pwedeng araw-araw, tinitext mo sila or chinachat mo sila just to maintain the friendship. So it's a good thing na ngayon technologically we are allowed to communicate with as many people as possible. Even on a daily basis, yung mga hi hello lang, good morning, kung may mga GC man kayo diyan. That's more than enough for you to to stay present
sa buhay ng isa't isa. I think kasi friendships are bound to parang to lessen presence with each other, lalo na pag tumatanda ka na, especially if you have more responsibilities in life. Ako, I can relate, no, kasi ang age group ko ay talagang mga may asawa na, may mga anak na, may mga pamilya na. So the expectation of presence is wag nyo na masyadong asahan. Yung talagang physical presence, everyday presence, ganyan. Kasi may kanya-kanya na yung priorities in life. Pero not because you do not really talk to each other as much as you did in the past. Ibig sabihin the friendship is lost. I think, sabi nga ni Neil, it's more of quality than quantity of time being together. Kasi when I get together with my high school, grade school, or college friends, or friends from mga kababata ko, ganyan-ganyan, we seldom see each other. We barely talk sa GCs kasi nga busy pa rin naman kayo. Pero pag nagkita-kita kayo, or when you talk to each other, parang the love and the care for each other naman is always there. So I think that's the real essence of friendship. It's not about gaano kayo kadalas magsama or gaano kayo kadalas mag-uusap. It's really about kumusta ba kayo pag kailangan yung isa't isa. If you want to be with each other, if you want to talk to each other, if you want na may masasandalan, kumusta ba kayo? So if that's not even compromised at all, then you're friends forever. Diba? It's not about time or presence, I think. Good point. Yeah. So yung mga nagtatampo dyan, na parang, kunyari, hindi makapunta yung mga kaibigan nila kasi nagpapadate ng anak or something. Hindi naman kayo magtampo. Katotoo naman kasi yun, diba? Kasi it's not about them being not your friend anymore. Pero friend pa rin naman ako. Pero at bottom line, I have bigger priorities that I have to attend to. So, binabasa nga ako sa comment ako, pero ayun, nasabi ni Abby Road, I think meron lang talagang point na nag-iiba na ang priorities, and I think that's okay. Totoo na. Yeah, totoo. Totoo yan. Ayun. Basta, parang ako sa part ko is that, like, kaya nga, di ba, yung rule is that kahit na hindi magparamdam, ituring mo pa rin kaibigan. Yun. So, yung pa rin ang rule ko. Kasi may mga iba kasi, pag hindi ka na nagparamdam, kebs na. Forgetfulness na. Ayun. Okay. Ay, medyo nabigatan ako sa topic. Medyo common kasi yung topic mo. Kasi talagang yung absence in friendships are very common, no? Oh, especially kasi ako, ang gusto ko, parang extrovert ako, gusto ko parating kasama yung kaibigan ko, and then, tama dyan, tama dito, quality time, quality time, ayan. So, yun. So, ayan. So, sabi uli ni RJ, sabi niya, it's nice that Mayan mentioned yung priorities. I think it's primarily about knowing, respecting, and accepting each other's priorities naman talaga. Totoo yan. So at the end of the day, kahit hindi magparamdam, ituring mo pa rin kaibigan. Ayan. Yun. Tsaka huwag mong pilitin na ikaw ang maging priority. Sa bagay, ka jowa? Pero sabi niya. Friends naman yun tayo. Nga, diba? Oo, friends tayo. Ganyan. Friends tayo. Ayan. Okay. Ay, nako. O, ikaw, anong rule mo? Well, yung sa akin ay medyo may love angle connection there. So, pero ako, I strongly believe that in friendships, ako lang naman to, I don't know if people would agree or you guys would agree with me, but my general rule in friendships would be, ang kay Juan ay kay Juan, ang kay Pedro ay kay Pedro. Okay. Expound. Hindi naman siguro 100% like by black and white na bawal, pero I think there's an unwritten bro or sis code there when in terms of friendship na if you guys kunyari kami ni Neil, no, we both like the same guy,
Pero Neil knows na, hindi naman sa nauna, no? Pero sige na nga, doon na nga lang tayo sa nauna. And I'm very vocal about saying na gusto ko tong guy na to, or whatever. I think the general rule, at the very least, is you respect yung feelings ko. Feelings ko kasi yun, and love is such a strong feeling not to acknowledge, no? So parang, bilang kaibigan, ibigay mo na sa akin yun. Na parang wag ka nang pumasok there. Ayun. So I think that's it. And then pag lalo na yung mga may nagustuhan na yun mga nagustuhan, no? Pero more than that would be paano kung ex ko tapos biglang yan ang tatanungin ko. What if yung naniniwala ba kayo na, for example, sa barkadahan ninyo, kunyari, pag itong taong to naging ex ko, hindi mo siya pwedeng maging jowa? Ganun ba yun? I think it's a matter of how, like ako, for example, if my rule is ex ko siya, so nobody, parang dahil kaibigan kita, ayoko maging jowa. Kasi ako, I'm very deliberate like that eh. Pag ex ko, no. no, parang ganyan. Pero I think it really depends. Parang as my friend, kayong dalawa for example, as my friends, you acknowledge na pag ginawa niyo yung ex ko, is masasaktan ako. So it's up to you if your priority would be yung love life ninyo or yung na masasaktan niyo ako, no? So so ako kasi I might be selfish in that aspect, pero I think that's just a general code na if you really feel na you want to be with my ex, for example, at the very least is you ask for my blessing or something. At the very least. Actually. The general code is wag, pero if you really think na you want to fight for it, then the very least is let me know and ask if I'm okay with it. And magpaalam, parang ganun. Parang I like this guy, he's your ex, and I really love him or something. I want to give it a try. So I'm so sorry, but I have to tell you that I'm giving this a try. So masaktan man ako, pero at least na sa'yo nang galing. Nirespeto mo na ex ko yan. Ito may agreeable to everyone. Tanong ko, ito kasi ba ang kay Juan ay kay Juan, ay kay Pedro. So na-experience mo na ba yung inagawan ka ng jowa? Inagaw yung jowa mo. Inagaw yung jowa mo. Or yung sa amin, sa part namin, yung na-experience ko to, yung dinidate niya, okay, so, syempre ako nagkwento, no? Sige, ako muna. Dinidate niya. So, dinala niya sa club, and then, nag-enjoy kami kasi masaya, ganyan. Tapos ako, nilandi ko yung guy. So, parang dinidate niya pala yun, so gustong-gusto niya yung guy. Ending, nakiss ko yung guy. At nakita niya na nakiss ko yung guy. So, galit siya sa akin talaga. Sorry naman. I mean, landi portion ko yun. Kasalanan ko talaga yun. But, yeah, nagkaroon, na-tarnish talaga yung friendship namin because of that. And yun dating pa lang yun. Hindi pa jowa yun. Oh. Sorry. Ikaw, may ano ko kwento mo? Oo. Ako, I've had, as far as I can remember, I have had two incidents similar to this one, no. Yung first, medyo mababaw, was that I super like this guy, super like this guy in the past. Tapos I had this almost best friend, no, like super close friend ko siya, but she was just really competitive. Yun. So parang siya yung gusto niya, all attention on her, ganyan. And I like it. Dahil ako ay very introvert, no, very timid, ganyan. So hindi ako masyadong out there with the guy. Ganyan. Friends kami with the guy. Super like ko yung guy. Itong friend ko, dahil competitive, parang she was also vying for the attention of the guy. Na parang alam mo naman na gusto ko yung guy, pero bakit ka nagpapa-cute or lumalandi dun sa alam mo namang gusto ko. So ending, nahati yung attention ng guy between me and
dun sa friend ko. Tapos parang dumating yung point, dahil yung friend ko ay very out there, no? Mas mas nag-express siya ng interest. Siya talaga yung pinagtuunan ng pansin, which was Naging very sila. sad. Hindi naging sila, kasi which was very sad for me, kasi my friend didn't even like the guy. So parang kumompete lang siya. Oh my So God. that was one. Pero I think the worst experience I had was I had a guy na naliligaw sa akin in college. Tapos super ligaw ganyan. Tapos yung friend ko I was busy with studying ganyan. And then yung friend ko na barkada ko was parang siya yung parang middle person namin kasi I was so busy nga na parang pag wala ako, is parang, sige, hintayin ka na lang daw yung mayan sa ganyan, whatever. Next thing I know sila na. So hindi mo na friend yung taong yun? Nasira na friendship nyo? Nasira yung friendship namin. And then, nag-last sila, in fairness to them, for 5 years. So, 5 years na friendship over kami. And then after that, after they broke up, my friend actually approached me and apologized for what happened. Pero syempre ako, I got over it na, 5 years. At hindi naman naging kami nung lalaki. Pero I really had to end the friendship. Kasi gusto ko talaga yung guy. Parang, hello, sasagutin ko na, kinuha mo pa. Diba? Oo nga. Sabi nga ni Tere, sabi niya, bro code should be respected. Yan. Tama. Parang hindi man lang sila nagsabi na parang nagkakagustuhan na kami. Hindi, diretso na lamang ko na lang, kayo na. Ano? Diba, ako ang spoken rule din sa akin. Kapag dinidate na ng kaibigan ko, hindi ko na, wala na. Parang, okay na. Sige, bahala na. Sa'yo na yan. Parang ganyan. Kasi ayoko naman Ako kasi, paano ba? Gusto mo yung ambasurang tinapon mo, puputi ng kaibigan mo. Sabi niya, ayoko mo yan sa akin yan. Yung ambasurang tinapon mo, pupuluti ng kaibigan mo. Yung mangyasa. Ako, swerte ako yata sa circle ng friendship. Kasi, yung mga gusto ko, hindi nila gusto. Kaya, magkakaiba kami ng gusto. Kaya siguro, walang ganyang nangyayari. Walang conflict. Kasi nga, magkakaiba talaga. Sobrang magkakaiba. Medyo iba. Basta iba. Oo, alam ko yung meaning mo ng iba. Oo. Raymond. Oo, di ba Raymond? Alam ni Raymond yan. Mm-mm. So, mas okay nga yun. Mas okay yun pag hindi iba-iba kayo ng gusto. What if pare-pareho kayo, diba? Oo, pare-pareho kayo ng gusto. My God, mahilig sa mga bata. Pero anyway, tama yun. Mahirap pa naman yung kasabihan ko. Yung walang hila. Ano to? Anong kasabihan ito? Ano to? Everybody nasa sakop. Joke lang. Pero bad yun. Yung bansa nga nasa sakop. Oo. Yung manok pa kaya. Oo. Ay, no. Oo. So, ano yan? So, for me, isa nga to sa mga rules na pag na-break, parang, wala. Alam ko ikaw, marami. Yeah, and we know kasi coming from our topic last week, yung aray ko moments about love. Love is a very, very, very big emotion that everybody has to deal with. So, pag love life ang pinag-uusapan, tapos may nahihimasok ka pa bilang kaibigan, Diyos ko naman, 'di ba? Parang love is so hard to deal with on its own. Tapos papasukan mo pa ng friendship issues. Parang wag na, parang at lalo na ikaw kaibigan ko, wag mo naman ako saktan like that kasi masakit nang ma-in love. Tapos ang magiging cause pa ng heartbreak ko, ikaw, wag naman, 'di ba? Tama. Well, that's only for me. Dalawang sakit 'yun. Oo. Okay. So, the very least is paalam lang. Hindi naman paalam, pero respect lang na. FYI. Pero as much as possible, no. Mm-hmm. So aside from yung mga na-mention natin, ano pa yung mga ibang mga rules na ang tawag mo diyan na
kapag na-break is medyo, Friendship over. medyo ganun. Oo, medyo friendship over na. Ayan. Yes, baka yung ano natin, yung viewers natin also would have ideas. Ano ba ang... Yeah, oo, mag-comment kayo dyan sa baba kung ano pa yung ibang mga rules na na sa tingin ninyo na kapag na-break, friendship over. Yun. Yeah. I think na napag-usapan natin like kanina or siguro connected dun sa dun sa topic ni topic ni Neil. Oo. Oo. Yung kapag may money matters na pinag-uusapan, 'di ba? Sometimes dahil may usapang pera na na nasisira yung friendship. Hindi lang Ayun. friendship. 'Di ba? Like Madaming kung kung nag-borrow ng money or whatever or yung Oo. I think isa yan sa mga foolproof din na mga pero may mga rules ba na ganyan? May mga rules bang siniset like sa inyo in a friendship meron bang rules na siniset na rule na wag sa pera? Kasi sometimes naman kasi some of the friends that that we have like maano naman sila fluid naman sila sa money pero like for example kung may business ka, 'di ba? Na na may money business ka and then like lending tapos hindi nagbabayad. So parang Ako, ang importante lang sa akin dyan, pag may hiniram ka, balik mo. Kung hindi mo kaya ibalik, magsabi ka, huwag kang magsisino. Huwag ka mag-golf, huwag ka mag-sin. Magtago. Sin lang. Pwede naman magsabi. I think just be accountable for it in terms of money. I mean, a lot of the first, sabi nga ni Neil, the rule of thumb would be bayaran mo naman yung inutang mo. Umutang ka nga, syempre kailangan din naman yun ng tao. Regardless kung kailangan nyo or not. Pero all the more baka kailangan din mo kasi. Pero second, if you are really financially unstable, then just let the person know that you are working on it. Na pasensya na. Pero wag naman yung parang chill ka lang na. At wag kang magsisinungaling. 'Di ba? At wag kang magsisinungaling. Yun yung importante doon. Yun. True. Yun. Tapos speaking of yung minention mo kanina na para na may mga tao nagpaparamdam lang kapag may kailangan. Ano ba? Friendship over ba yun? Sabi nila sa solar system daw ang arrangement. Oh, anong arrangement? Mercury, Venus, Earth, Mars, pautang. Or hindi. Kahit hindi money. Like yung kunyari, hihingi ng tulong, yung parang bigla lang, 'di ba? Like sa business, ganyan or whatever. Bakit ngayon nagpaparamdam ka? I have a lot of friends, in the past na akala ko friends ko or so, Tapos hindi na sila nagparamdam dahil hindi naman ako very paramdam person as well. Parang okay, sige, hindi kayo magparamdam. And then so be it. Tapos are working for which is very which helps people find jobs, 'di ba? Tapos biglang magme-message siya yun na, uy, hello? Yes. Yeah, am I there? Ayan. Yeah, we can hear you. Saan ako natigil? Yun, kinakwento. Naririnig naman namin. Yung jobs. Yan. So we work for a company that helps provide jobs, 'di ba, sa mga tao. So parang ang tagal-tagal yung hindi nagparamdam, tapos magme-message kayo sa akin, uy, may alam ka bang opening? Ano ba? 'Di ba? Parang parang hinihani ho, wala ko narinig sa'yo, hindi mo ako binati ng birthday ko, tapos biglang kailangan mo ng trabaho. Well, I love my job and I love what I do and I like helping people find jobs, Pero parang ikaw na kaibigan ko who never remembered me for anything else. Now that you need a job and then you come to me. Parang, yeah. Usually yung mga ganun siniseen zone ko. Not because madamot ako, but because parang, alam mo yun, ayoko lang na basta lang, parang yung,
parang madamot man ako, pero parang feeling ko lang na if this is what you need me for, or if this is my only worth for you, 'di ba? Walang pansinan in the past, edi wala na lang pansinan. Ang sama ko ba? I don't know. I mean, well, kanya-kanya din na naman yan. Ba? Like, it also, may nangyayari din naman sa amin yan. Iba yung mga ganun. Ayun. So, ano pa kayang mga rules of friendship? Ayan. Kung wala na tayong actually madami naman. Siguro madami naman. Hindi na natin pwede ma-discuss tonight na all in all. Diba? Pero it's good to actually talk about this. Kasi this happens. Especially ngayon na nasa pandemya tayo, feeling ko more and more yung friendships are being tested. Na kasi hindi tayo nakikita. Parati lang, alam mo yun, ang daming mga moments na parang yung mga birthdays na lampasan mo, alam mo yun, ako feel ko talaga yun, na nalampasan mo yung birthday niya, kasi hindi nag-remind yung Facebook, or if ever man, meron online lang yung online lang yung celebration, it's just so, parang, more importantly, siguro, leading to my realization for this episode, yamak na malapit na tayo magtapos. For me, I think friendship never ends. Yes, it does not end, but it pauses. Nagpo-pause siya. It's like a timeline na meron siyang pinapatunguhan. Pero at that moment na sa isang timeline mo, meron mga parts na, nagpo-pause siya. Kasi at the end of the day, relationships din to. I mean, hindi mo mapipilit to sa mga tao. I mean, yun, parang so it pauses. And friends come and go. Yun yung second. In that timeline, people will come into your life and people will go out of your life. Yun. So, yun ang aminin mo yan moment ko for tonight. Aminin mo yan. Ako naman, contrary to that, ako naman, naniniwala ako na friendship ends. And I think friendship is a choice. So, it's a choice between gusto mo ba mag-stick sa isang tao na you'll grow together? Parang dun ka ba sa friendship na toxic kayo together? So, it's a choice for me if you really want na to parang yung circle mo or yung general aura mo ay maging positive. Parang go with friends na yun yung ibibigay sa'yo. Kasi otherwise parang mahahawa ka ng toxicity. And I think there is a certain threshold talaga na hanggang dito lang talaga. Parang if hindi siya destined or hindi siya meant na maging friend mo or tawagin mo or i-consider mo as a friend, that I think is okay kasi hindi siya healthy for you eh. So, doon tayo sa healthy, yung i-inspire nyo yung isa't isa, yung tutulungan nyo yung isa't isa. Alam mo yun, may support system ka and someone na kahit ano mangyari, parang nandyan lang sila, kahit hindi tulungan, kahit basta pakinggan ka lang, alam mo yun yung I think parang okay sa akin. So, yeah, friendship ends for me. And I think yung na yun, may tawag sila din, good riddance. So kung hindi talaga siya parang ikabubuti ng buhay mo, that's fine. That's for me. Harsh. Okay. Wow, man. Ako, I also agree, no, that friendships end. Friendship ends, no. So it just really depends on situations or people. Pero people would really come and go in your life. Pero bottom line is just allow people to come into your life, no? So kung marami kang maging friends, then why not? Pero the more important thing is that number one, just value the people who are really your friends, who you consider your friends and who consider you as a friend. So para rin talaga siyang
love relationship no, na you can have as many friends or barkada as you can, pero those people who really view you as their friend, like the real essence of friendship, then value them. And for people na binavalue mo rin talaga, yun na, ikaw naman na nag-view sa kanila as your real friend, it's just give your efforts, your time for them, kasi you can only have so much of them. Baka mga minsan isang kamay lang yan totoong friends mo, no? So just maintain as many as you can, pero yung talagang the real friends in your life, madidecipher mo naman yan kung sino yung nandyan for you. In the same way, sino yung mga tao na gusto mo to be there for. So, yun ang mga i-value mo na tao in your life. Kasi kahit isa or dalawa lang yan na real friends in your life, then so be it. Pero, if you have them in your life, then you are blessed, no? Kasi you have the real friends there, regardless of what happens to you in your life. Yeah. Oo. Gusto ko yung sinabi ni Neil kanina, nasabi na it's a choice. Kasi naalala ko yung saying na your friends are your chosen family. Yun. So, yeah. And it's good na, no, na magkakaiba yung natin, yung perspective natin, di ba? Para at least the people, I mean, people who are watching may have different thoughts then regarding this. But, yeah. So, I'm just happy na I'm doing this with you, mga friends ko. I would not have this any other way. The plastic. No, so, happy ako doon. So, happy ako sa discussion. And maganda yung mga realizations ko din for this night. So, thank you very much for that. Ayun. And I hope yung mga nanonood sa atin, marami din sila na-realize, di ba? Yun. Okay. So, ayan. So, on that note, do not forget to like us on Facebook, M&M Chica Nights, and subscribe to our YouTube channel. Ayan. Meron kaming YouTube. Naka-upload din doon yung mga episodes namin. Yes. Doon kami mag-live. And again, we are welcoming any topic that you want to suggest. No? Kasi we have a long list of topics that we want to talk about, pero you might have other things that you want to talk about that might interest all of us. So, yes, please send in your suggestions via our Facebook and YouTube channel. Yes. Yeah. Salamat din sa mga loyal viewers natin, sa mga friends namin dyan. Hello. Si Gov. Napakadami. Yes. I-mention mo sila, Neil. Nila Gov. Hi, Gov. Saka si Jang. Christina is watching. Si Kimi ba yan? Si Christina? Sino ba yan? Friend ko yan, si Jang. Kamukha ni Roxy Barcelo. Wow! So let's acknowledge yung mga nag-hello sa atin, no? Si Ira over there. Hi, Ira. Yes. Si Pina, si Michelle. All the way from Cebu. Hello from Cebu. Straight from Cebu. Hi there sa Cebu. Raymond, RJ. Is there. Andrew. Raymond. Ray. Ayan. So, I guess that's it for tonight, di ba? I think my internet is very bad, no? So, there. Meron pa ba kayong mga gustong sabihin? Wala na. Yun na yung last natin. So, but, we are friends, and friends will always be friends wherever you are. Yeah. So, I guess that's it. Thank you very much, guys, for watching, and see you again next week. Dito lang sa M&M Chica Nights. Bye-bye, guys. Good night. See you next Thursday.